So, sa araw na ito, ating tatalakayin ang DepEd Order number 36, Series of 2016. Malapit na naman ang Recognition Days, Graduation Days, and Moving Up Ceremonies. So, ang mga magulang ay umaasa na talagang aakyat na naman sila sa entablado kasama ng kanilang mga anak. Siyempre pa, ang mga bituin na nagniningning ang ating mga mag-aaral ay mare-recognize sa iba't ibang larangan sa darating na Recognition Days or Undergraduate Recognition Days, Moving Up Ceremonies, and Graduation Days. So, ano nga ba ang nilalaman ng Policy Guidelines on Awards and Recognitions for the K-12 Basic Education Curriculum? So, isinasaad dito na ang Policy Guidelines on Awards and Recognition for the K-12 Basic Education Program articulates the recognition given to learners who have shown exemplary performance in specific areas of their school life. These guidelines are anchored in the classroom assessment for the K-12 education program. Pwede rin nating silipin ang DepEd Order number 8, Series of 2015. This supports learners' holistic development in order for them to become effective lifelong learners with 21st century skills. So, hindi lang nakafocus sa academics ang mga awards na ito. This policy aims to give all learners equal opportunity to excel in relation to the standards set by the curriculum and focus on their own performance rather than to compete with one another. So, napakagaling. Ang ganda. So, kalaban mo, sarili mo. Hindi mo dapat tinitingnan yung iba pang mag-aaral. So, less pressure, di ba? It recognizes that all students have their unique strengths that need to be identified, strengthened, and publicly acknowledged. In support of the holistic development of Filipino learners, it is important to veer away from valuing only academic achievement based on high grades and move toward valuing and celebrating a wide range of achievements. The awards aim to acknowledge and promote student excellence in various areas to provide formal recognition of student achievements that can motivate learners to strive for excellence in academic, leadership, and social responsibility. In effect, the policy encourages all learners to remarkably and skillfully perform specific kinds of tasks critical to their success in school and at work. So, the policy will include all learners and encourage them to be proactive members of the school and the community. So, ano-ano nga ba yung mga awards na ibinibigay? So, ang mga awards na ito ay na-classify sa classroom awards, grade level awards, and special recognition. So, uunahin natin yung classroom awards. Ano ba itong classroom award na sinasabi natin? Ito yung mga recognition na ibinibigay sa isang section or isang klase. It is very simple recognition. Pwede itong ibigay per quarter, first, second, third, and fourth. Pwede rin sa senior high school, first semester, second semester, or at the end of the school year. Awardees are given merit by the advisor and or subject teachers in recognition of the learner's outstanding performance in class. Halimbawa, most dependable. Yan ang isa. Maaasahan sa loob ng klase. So, after first quarter, mag-a-award si ma'am. Most punctual. Pwede rin ito sa classroom awards. Okay. And of course, sa lower grades, most neat, most organized, mga ganon. So, sa grade level awards naman, binibigay ito sa mga qualified learners para sa bawat grade level at the end of the school year.
Candidates for the awards are deliberated by the awards committee if they have met the given criteria. Mamaya, hihimay-himayin natin ito. Ikatlo, special recognition. Ito ay ibinibigay sa mga learners na nag-represent sa mga at nanalo sa mga competitions, district level, division level, regional level, national level, or even international level. This is to publicly affirm learners who have brought honor to the school. Actually, ito ay iginagawad na during flag raising ceremonies. Hindi lang, pwede rin sa province, sa plaza, or kahit na saan man na magandang platform na pwedeng i-recognize yung bata. At syempre pa, kadalasan ang ating practice dito sa Pilipinas ay pinapagawan natin sila ng mga tarpaulins at sinasabit natin sa ating mga eskwelahan. Okay, so ngayon atin nang tatalakayin ng mas dibdiban ang bawat award na ibibigay sa mga bata. Una, classroom awards. Performance awards for kindergarten. At ire-recognize yung mga most evident and most prominent abilities. They can also be recognized for showing significant improvement in a specific area. Halimbawa, from having poor fine motor skills to being able to draw or write well. So, since kindergarten learners have no numerical grades, teachers are advised to recognize outstanding achievement of learners based on the different domains and or learning competencies of the kindergarten curriculum at the end of every quarter. So, yung improvement, development na nangyayari sa kanila, sa kanilang writing, sa kanilang pagsasalita, sa kanilang pag-drawing, pagbibilang, ito ay ibinibigay na at the end of each quarter. Since all learners must be given equal opportunity to excel and demonstrate their strengths, may award din na ibibigay or an award may be given to more than one learner. Kung lahat sila magaling mag-drawing, 15 sila, di lahat na sila. Lahat silang ganda ng sulat nila, pwedeng lahat sila. Ganun po. Okay. So, teachers can choose from the domains and skills listed in Appendix 1. They have option to provide creative or unique titles for each award appropriate to their context and community. Example, mother tongue. Okay. So, pangalawa, under classroom awards, mga kapatid, ay ang conduct awards. These awards are given to learners who have been observed to consistently demonstrate the DepEd core values, makatao, makadiyos, makakalikasan, at makabansa. Again, ito ay binibigay after each quarter, hindi po ito binibigay at the end of the school year, pwede rin po itong ibigay during flag raising ceremonies. And sa conduct award, pwede rin yung mga i-recognize yung mga very honest na bata, nakakapulot ng mga kung ano-ano at ibinabalik. Okay? So, 2.1 character traits for kindergarten to grade 3. Itong mga parangal na ito ay binibigay sa mga batang learners, mas bata, to affirm their positive traits and attitudes or to recognize significant improvement in their behavior. Teachers can choose from but are not limited to the character traits listed in Appendix 2. Okay, andito, tingnan ninyo, Appendix 2. So, may mga option din na ibinibigay sa mga creative or unique titles para sa bawat parangal na marireceive ng mga batang ito from kinder to grade 3. So, conduct awards for grades 4 to 12. Ito yung ibinibigay sa bawat klase at the end of the school year. This will be based on the evaluation of the advisor and subject teachers using the guidelines stipulated in Section 6 of DepEd Order No. 8 Series of 2015. Awardees must have consistently and dutifully carried out the core values of the department
as indicated in the report card. They must have obtained a rating of at least 75%. Always observe AO. Ito yung part ng, ito yung card. Ito yung separate na card nila. Di ba meron silang separate na card, Sir JB? Card nila sa, anong tawag na sa, GMRC. Good Manners and Right Conduct. Yes. At the end of the school year, with at least 21 out of 28 always observe rating in the report card, mabibigyan sila ng another conduct award. They also must have not been sanctioned. Dapat wala silang mga offenses based from the school handbook, and wala silang mga punishment, mga suspension, or higher sanctions na nakuha. Kasi kung meron man, ay automatic na sila na mawawala doon sa listahan ng pwedeng bigyan ng parangal. Okay. So, nakabase rin ito sa Department Service Manual and Child Protection Policies. Just in case you have question at this point, conduct awards for grades 4 to 12, feel free to comment in our comment box. Okay, ngayon, nasa ikatlo na tayo. Academic Excellence Award. The award for academic excellence within the quarter is given to learners from grades 1 to 12 who have attained an average of at least 90 and pass all learning areas. Take note, mga kapatid, 90 yung average niya. So, first quarter, 90. Second quarter, 90. Third quarter, 90. Fourth quarter, 90. Hindi pwede ang 89.99. Okay. So, pag ganon, ay Academic Excellence Award. Isang medal lang. Nag-excel siya sa academic for this school year. So, the average per quarter is reported as a whole number following DepEd Order number 8, series of 2015. So, isusunod natin itong DepEd Order number 8 series of 2015 after this DepEd Order. So, the table shows the specific Academic Excellence Award given to learners who meet the following cut-off grades. Oh, kahit nakikita nyo na dito, sasabihin ko pa rin. Yes. Yes. So, with the highest honors, may pinakamataas na karangalan, 98 to 100. With high honors, may mataas na karangalan, 95 to 97. With honors, may karangalan, 90 to 94. Siyempre, hindi madaling makakuha ng mga ganung average. Nung ako ay nasa elementarya pa lang, hirap na hirap pa yung mga teachers na magbigay ng ATA. Kasi nga, siyempre, napakataas ng kanilang mga standards. So, pag may tanong ulit kayo, under number 3, Academic Excellence Award, comment lang mga kapatid sa baba. So, number 4 na tayo, Recognition for Perfect Attendance. This award is given at the end of every quarter to encourage learners to attend and actively participate in class. Perfect attendance means that a learner must be present in all of her classes and must have no absences for the entire quarter. So, take note dear advisors, walang absent. Paano pag nagkasakit? Siyempre, excuse naman yon. Hindi naman niya ginusto na siya ay magkasakit. Example, in school or off-school campus activities may also qualify to this award. So, hindi lang yung mga may sakit, yung mga lumalabas na mga bata kasi makikikontest sila. They will represent our school in the district, division, regional, national, and international level. They are excused. So, paalala mga advisors, baka sasabihin mo, ay palagi naman siyang wala, nakikikontest siya, hindi siya pwede dito sa perfect attendance, kasali po siya. Okay? So, letter B, grade level awards. So, under grade level award, at the end of the school year, the Academic Excellence Award is given to learners from grades 1 to 12 who have obtained a general average of at least 90 and passing final grade in all learning areas. So, meaning,
wala siyang bagsak. And of course, wala siyang line of 7 kakabsat. The general average is reported as a whole number following the DepEd Order number 8 series of 2015. The class advisors will give to the awards committee list of qualified learners to be awarded during a school ceremony. Gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga mag-aaral, mga guro at mga parents na nanonood sa atin na magkakaroon tayo ng deliberation. So, lahat ng mga teachers nandun sila para sa lahat ng grade level. So, doon, pag-uusapan namin kung qualified ba talaga ang bata. So, talagang i-confirm ng bawat subject teacher na talagang very deserving si Juan de la Cruz para sa academic award na ito. Hindi pwedeng ibibigay na lang na advisor sa hindi. Marami pang pagdadaanan, so magkakaroon muna ng deliberation. After deliberation, pipirmahan ng lahat, advisors, grade chairman, focal person, assistant principal, principal, and then i-announce din po sa buong school na ang mga batang ito ay magagawaran ng parangal at the end of the school year. Para alam na alam ng bata, halimbawa, ay wala ako sa listahan. So, pwede na ngayon ang batang pumunta kay advisor, ma'am, bakit wala ako sa listahan? And then, pag-uusapan natin yon ng maayos, maipapaliwanag sa bata kung bakit, at kung may mga pagkakamali man in between, ay maplaplansya natin. Okay. So, ngayon, after the Academic Excellence Award, isusunod na natin ang Leadership Award. Sino bang mabibigyan ng Leadership Award? The Leadership Award is given to learners in grades 6, 10, and 12 only who have demonstrated exemplary skills in motivating others and organizing projects that have significantly contributed to the betterment of the school and or the community. This award is given during the completion or graduation ceremony. Siyempre, may rubrics na naman po dito. Magmula August hanggang May, titingnan kung sino yung bata na may pinakamataas ng under leadership upang talagang deserve ang Leadership Award. And marami pa kasing ibang medals na ibinibigay ang DepEd para dito. May nanggagaling pa sa Senate, sa Congress, at kung saan-saan pa. Yung mga universities, syempre, na pumupunta sa ating schools at nagpro-promote din ng kanilang schools ay nagbibigay din ng mga medals for this one. To qualify for this award, a learner must, number 1, have no failing grades in any of the learning areas. Number 2, have not committed any offense punishable by a suspension or higher sanction according to the Department Service Manual and Child Protection Policies in the current school year. And be a class officer or an active member officer of any recognized school club, team, or organization just like the SSLG or SELG. Lahat naman ng bata sa paaralan ay miyembro ng SSLG at SELG. Bawat klase may presidente, meron po tayong overall na presidents. Officers for both SSLG and SELG. So, ang mga batang ito, ang dami na nilang ginagawa. So, napakahalaga ng kanilang boses. Kasali sila sa pagplaplano at pag-i-implement ng lahat ng plano ng eskwelahan. Okay? So, Table 3, Ma'am Francis, Table 3 shows the set of criteria and ways that will be used by advisors and peers in the evaluation and deliberation process. O, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, bawat award talaga may deliberation. Schools may opt to add more indicators based on the decision of the awards committee. Candidates will be evaluated by at least 30% of their peers, their group, their team, their class, or their club mates, as well as their class or club advisors. Only those learners who have met at least 90% of the criteria
on the next page shall be awarded. So, nandito, table 3, tingnan ninyong mabuti. Motivational skills, 40%. Planning and organizational skills, 40%. Contribution to the school and or community, 20%. So, if you have any questions, feel free again to ask sa comment section. Meron din tayong award for outstanding performance in specific disciplines. So, itong parangal na ito ay ibibigay ulit sa grade 6, grade 10, and grade 12 na talagang nagpakita ng exemplary skills and achievements in specific disciplines. So, pag sinabi natin disciplines, yung mga asignatura, yung mga subject. So, halimbawa si Juan de la Cruz, siya ang pinakamagaling sa lahat ng subject. Kukunin niya lahat ang best in athletics, arts, communication arts, mathematics, science, social sciences, tech-voc, and other awards na talagang nagpakita ng kagalingan. Sa subject po ito So, automatic yung highest sa subject. Halimbawa, grade 6, 170 sila lahat. Si Ana de la Cruz, ang pinakamataas sa lahat, edi siya ang makakakuha. Or kung sino mang bata ang may pinakamataas sa kahit na anong asignatura, pinag-combine lahat ang mga grade 6, grade 10, grade 12, siya po ang makakakuha ng award for outstanding performance in specific discipline. So, yung grado pa rin po ito. Okay? There may be more one category of awards under the following disciplines. Athletic, syempre, di ba? Meron tayong district meet, city meet, R1AA, palarong pambansa, and communication arts ko na dito ay siguro yung yung pagsusulat din nila, hindi lang sa subject na communication arts. Hindi lang sa MAPE, hindi lang sa tech-voc. Depende kung super excel yung mga bata. Kahit hindi na grado yung basihan, nanalo sila hanggang sa pinakamataas na level ng competition. So, there will be no separate awards for special programs. Okay. So, very clear yon. There will be no separate awards for special programs. Meaning, hindi iba ang parangal sa iba't ibang mga special programs. Okay? So, under athletics, yung parangal ibibigay sa bata na talagang nagpakita ng outstanding skills sa athletics. Okay? So, siya talaga ay nanalo sa kanyang larangan. Halimbawa sa iboksingero, volleyball, basketball, at talaga namang nanalo siya doon with his very good discipline during training and sportsmanlike conduct and character during the games. Talagang mabibigyan siya ng parangal. So, the academic rating that will be considered for this award would be the student's final grade in physical education. Kuna nagayam. Okay. So, meron din sa arts. Actually, meron sa bawat subject. Arts, communication arts, science, mathematics, and social sciences. I-flash na lang namin sa screen yung mga yon. Okay. So, sa technical vocational, this award is given to learners who have consistently exhibited exemplary skills and achievement in their area of specialization in tech-voc. Kasi meron tayong separate na eskwelahan for tech-voc dito sa San Fernando City. O, nandyan sa kabilang kalsada ang tech-voc ni Sir Dionisio. And, of course, sa buong bansa, they have applied their knowledge and skills in tech-voc to projects and activities that have contributed to the school and the community. So, the academic rating that will be considered for this award is the student's final grade in Technology and Livelihood Education, or the TLE, for grade 6 and 10. Or the average rating for the specialized tech-voc subjects in senior high school specific to the award. Yung mga nag-o-offer ng PBL, marami talaga yon. So, mga specialization nila, cookery, bread and pastry,
food and bev, at kung ano-ano pa. So, yung table 4, ipapakita natin dito. Table 4. So, makikita nyo dyan. Academic rating, 20%. Skill in the discipline, 40%. Attitude toward the discipline, 20%. And contribution to the school related to the discipline, 20%. Yung sinasabi nating discipline dito ay yung subject, which is the edukasyon sa EPP, edukasyon sa pangkabuhayan at pantahanan, and syempre yung TLE, Technology and Livelihood Education, TVL naman sa senior high school. Peer evaluation is only applicable to disciplines that involve collaborative work. Candidates will be evaluated by at least 30% of their peers. Okay, so tingnan ninyo yung note. Ilalagay namin yung note. Okay. Award for work immersion. O, ito ay para sa senior high school na. So, pipili tayo ng best in work immersion. Siyempre, best in work immersion sa bawat track na ito, kakabsat. Kasi halimbawa, itong school namin, nag-offer siya ng STEM, gas, and fumes. O, yung ibang school, salos lahat ng tracks. So, sa dami ng mga bata, halimbawa, yung school, libo-libo yung mga bata, so per track na to. So, this award may be given to grade 12 graduating students who have exemplified outstanding performance based on the terms of reference or engagement set by the school and evaluation of the direct supervisor and subject teacher. Itong parangal na ito ay maibibigay with the high efficiency rating para sa kasipagan, kabaitan at consistency ng performance ng isang bata during sa pag-duty niya sa kanyang work immersion place. And in connection with this, gusto ko lang sabihin na hindi lang naman sila nag-work immersion, hindi lang sila nag-time in out at nagtrabaho doon. After that, magpre-prepare pa sila ng kanilang portfolio and i-defend nila ang kanilang portfolio, lahat ng manaranasan nila sa work immersion place. At doon makikitaan din natin, syempre, using our rubrics, kung sino ang the best sa work immersion at sino ang napakaraming natutunan sa work immersion. So, awards for research and innovation para sa grade 12 din ito. So, specific to the senior high school tracks. So, pag maraming just the same, parang sa work immersion. So, different researches for each track. STEM, fumes, gas, TVL, ABM, okay, at kung ano-ano pa, kung marami pang iba, di ba? So, tingnan natin yung table, kung paano sila magragraduhan sa kanilang research. At meron tayong award para sa best research for the school year. So, output, research grade dapat 20%. Halimbawa, 98 ang grade niya, 20% nun. And then yung output niya, 35%. Yung research presentation niya, kasi i-defend niya yon 15%. Okay, and syempre pa, yung pinaka-output niya, originality, relevance, 15%, 25%. So, a total of 100%. Ipapakita natin yon, Ma'am Francis, innovation criteria and weights, yung table niya. Okay. So, award for club or organization achievement. This award is given to duly recognized club, organization. Say for example, drama club, English club, Filipino club, or kahit na anong club. So, meron din tayong criteria and weights for awards, club or organization achievement. So, my dear learners and parents, dear teachers, tingnan na ninyo, andito siya. Andito. At kung may tanong, pakiano na lang. Special recognition. Ang daming award. Talagang mabigat na ang aking liit. Kunana ni Best Learner. Learners who have represented and or won in competition at the district, division, regional, national, or international levels will be recognized. These awards have demonstrated their exemplary performance in academics, athletics, and the arts, and or represented the school and recognized
activities. So just like in our school, we have a lot of meetings in the international level, in math and science, and arts, and in the national level, regional, division, mapaparangalan din po ang mga yan. Kasi nagbigay po sila ng parangal, hindi lang sa ating school, sa ating division, sa ating region, Region 1, and of course, sa ating bansa. Okay, so napakagaling ng batang Filipino, napakagaling ng batang learner ng Pilipinas. So, the actual certificates, medals, trophies, and or plaques received by the learners from the various activities or competition shall be used to publicly affirm and acknowledge the contribution of the awardees in giving honor to the school. This will be done during the flag ceremony or in a school awarding ceremony. Okay. So, sa lahat ng mga nanalo under special recognition, naparangalan na namin kayo sa ating page, kung may page ang eskwelahan, kung may school paper, and then, syempre, sa mga local tabloids din, and during flag raising ceremonies din, naparangalan na. So, sa graduation or moving up ceremonies or recognition days, i-announce na lang, Ana de la Cruz, champion in the arts contest, international level. So, wag nang umasa na may karagdagang medal na naman dito. Wala nang karagdagang medal. Actually, na-award na ito. So, babanggitin ulit. Para naman malaman ng madlang people at lahat ng mga tao na talagang nanalo ka at ikaw ay napakagaling. So, what do awardees receive? Ito na. Ano ba yung mga inaasahan ninyong mga parangal na matatanggap ninyo? So, the grade level awardees shall receive certificates, medals, and or plaques from the school bearing the official seal of the Department of Education. DepEd Order number 63, series of 2011. Isang vlog ulit yan. Schools are required to follow the specifications to ensure the quality of awards, certificates, and medals, and uphold the prestige of awards. So, gusto ko lang sabihin na di tig-pipiso ang medal, kaya hindi na lang kung sino-sino ang makakakuha. Kaya talagang pagdadaanan sa butas ng karayom yan. Kaya yung mga undergrad, dapat isang medal lang. Isa lang muna. Yung grade 6, 10, and 12, syempre, yon yung talagang marami ng mga awards na makukuha based dito sa DepEd Order number 36. Para mapahalagahan ng bata, wow, napakahalaga ng medal ko. Certificates indicating the specific awards to be given to all awardees. And it is important to note that in the preparation of the certificates, attention to proportion and detail is important. The date and venue of the school ceremony should also be complete and accurate. So, ipapakita namin ulit yung Table 8, Medal and Plaque Specifications. Dito nyo na makikita yung Academic Excellence Awards, halimbawa with highest honors, gold, with high honors, silver, with honors, bronze. Yung specifications ng medal, nandito na po. Okay? So, award for leadership, gold din. Award for work immersion, gold. Award for research or innovation, gold. Award for outstanding performance in the different subjects, gold din. Award for club or organization, plaque for the club organization, certificate for each member with logo. Okay? So, to facilitate compliance with these guidelines, school must coordinate with external sponsors, donors, and partners regarding the awards they wish to give the school. Awards must have specific rubrics prepared or adopted by the awards committee at the school level based on the given qualification and indicators. So, how do schools determine awardees? Ito na, important ito. An awards committee shall be recognized by the school head or principal in every school for each grade level at the beginning of the school year. For small schools, only one AC shall be recognized.
The committee must be composed of at least 3 members from the teaching staff, guidance counselor, or designated teacher. The total count of committee members should be an odd number. The chairperson of the AC should be any of the teachers, department head, grade level chairperson, or curriculum head. No member of the AC must be related within the second degree of consanguinity or affinity to any of the candidates for awards, para hindi nila sabihin may favoritism. So, titingnan natin mabuti yun. Kakabsat, take note of that. Wala dapat ka makamag-anak doon. So, the AC shall, number 1, ipapakita na namin dito kung ano yung trabaho ng AC. Yes, AC. Okay. So, meron din process, steps for determining the awardees from May to March noon, from August to May ngayon. So, tingnan na po natin yung process. Nandito na po yung process. So, the AC shall use the report cards and permanent records as the main reference for academic excellence awards. For other awards, a portfolio of copies of all documents such as DepEd advisories, written authorization from the school heads or principal, certificates, medals, trophies, plaques, accomplishment reports if needed. And syempre pa, kagaya ng sinabi ko kanina, yung result nito ay pipirmahan na ng lahat ng members ng awards committee. At syempre, i-approve ng principal. Approved by the principal. Okay. Ngayon, itatago ang document na ito hanggang matapos ang school year. Kahit 1 taon pa. Upang halimbawang merong magko-complain. Kasi ang last na natin, eto na, sana separate vlog ito, when to file and settle protest. Halimbawa, hindi nasiyahan si Ana. Bakit si Juan ang valedictorian, hindi si Ana? So, cases of protest shall be filed by the candidate with her parent or guardian to the school head within 3 working days from the announcement of the awardees. So, ito ay shall be decided on by the school head or principal considering the recommendation of the awards committee within 3 working days from filing. So, napakahalaga po nun kung hindi tayo makokontento. Okay? So, sana ay walang ganong mga pangyayari para school year na to. Sana matutuwa at masayang-masaya tayo sa lahat ng mga lahat ng mga parangal na ating makukuha. So, sa lahat po ng ating katanungan, nakahanda po ang inyong lingkod upang mas himay-himayin pa ang bawat yugto na hindi natin naintindihan. So, paalam. Sana ay may natutunan tayo sa sharing na ito of DepEd Order number 36, Series of 2016 on Policy Guidelines on Awards and Recognition for the K-12 Basic Education Program. So, ingat lagi! Bye for now! God bless!